Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Panginoon ng sanlibutan. Nilikha niya ang lahat ng mga nilalang, nilikha niya ang lahat ng mga tao, at pinili niya mula sa lahat ng mga tao ang siyang pinakamainam at pinakadakilang nilalang na walang iba kundi ang ating pinakamamahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang huling sugo at propeta para sa lahat ng mga tao upang wala nang maipangatwiran pa ang mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay ginawang huwaran para sa lahat ng mga tao, para sa lahat ng mga taong may banal na takot at pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maraming nagabayan ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa kawalan ng paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa paniniwala at pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatang Islam, narapat sa isang Muslim o obligado sa bawat Muslim na pag-aralan at alamin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga pag-uugali o ang mga mabubuting pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagsunod sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Katotohanan, nasa sa inyo o kayong mga mananampalataya, nasa sa inyo sa sugo ni Allah ang mabuting halimbawa. Sa sino mang naghahangad, sa sino mang umaasa na makatagpo si Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling araw, at siya ay laging gumugunita at nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pa man siyang hinirang na sugo at propeta ni Allah, siya ay nakilala ng mga tao bilang as-sadiqul amin, ang taong matapat at ang taong mapagkatiwalaan. Nang siya ay naging sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan, o Muhammad, tunay na ikaw ay isang taong nagtataglay ng mabuting pag-uugali. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq aw bu'ithtu liutammima masalihal akhlaq. Tunay na ako ay sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang gawing ganap ang mga mabubuting pag-uugali. Kaya sinabi ni Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na ang pinakamainam na tao na nagtataglay ng mabuting pag-uugali. At nang tinanong ang kanyang asawa na si Aisha, kayfa mada kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha, kana khuluquhu al-Quran. Ano ang pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ng kanyang asawa, ang kanyang pag-uugali ay ang Quran. Subhanallah, ang Quran ang siyang dakilang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibinaba niya sa dakilang buwan, sa dakilang panahon, buwan ng Ramadan. At ang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamahusay na tao na nagtataglay ng mga mabubuting pag-uugali sa Quran, at siya na ang pinakamahusay na nilalang, pinakamahusay na tao na nagsasabuhay sa mga gawaing ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang iba kundi ang Quran. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na ang pinakamahusay at pinakamabuting tao sa lahat ng mga nilalang, sa lahat ng mga tao.
Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagalang niya ang mga matatanda, ginagalang niya ang mga bata, ay mabuti ang kanyang pakikitungo sa lahat ng kanyang mga kasamahan, pati ang mga taong hindi naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. O Muhammad, kung ikaw ay naging marahas sa kanila at naging matigas ang iyong puso, marahil sila ay nagsilayo mula sa iyong paligid. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay tinutulungan niya ang kanyang pamilya. Tinutulungan niya ang kanyang mga asawa. Nang tinanong ang kanyang asawa na si Aisha, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana yasna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa bahay, sa inyong tahanan? Sinabi ni Aisha, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tumutulong sa mga gawaing bahay, at kapag dumating ng oras ng sala, siya ay lumabas para magsala. Allahu Akbar. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na ang taong pinakamapagbigay na tao. Dumating ang isang lalaki sa kanya para humingi ng isang dosenang kambing, at ibinigay siya ito sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang bumalik ang lalaking ito sa kanyang mga tauhan, o aking mga mamamayan, magmuslim kayo, yumakap kayo sa Islam. Tunay na si Muhammad ay nagbibigay na hindi natatakot na maging mahirap. Sinabi ni Anas, nang nagmuslim ang isang tao na ito, alang-alang lamang para sa mga makamundong bagay. Ngunit kinalaunan, siya ay naging mabuting Muslim, kinalaunan siya ay naging mabuting Muslim, at mas mapamahal sa kanya ang Islam kaysa sa mundong ito at ang mga nilalaman nito. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinili niya maging simple ang kanyang buhay, maging simple ang kanyang pamumuhay. Kaya naman sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ano pa ba ang gagawin ko sa mundong ito, maliban na lamang ako ay katulad lamang ng isang nangangabayo, at pagkatapos siya ay tumungo sa ilalim ng punong kahoy upang magpahinga dito, at pagkatapos siya ay umalis at iniwanan niya ito. Kaya ay mapamahal sa kanya ang mga sahaba, ang kanyang mga kasamahan. So kaya naman nang tinanong si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kaifa kana hubbukum li Rasulullah, paano ninyo minahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ni Ali bin Abi Talib, kana wallahi ahabbu ilayna min amwalina wa auladina wa ummahatina wa abaina wa mimma'in baridin ala dhama. Sumpaman kay Allah, siya na ang pinakamamahal na tao kaysa sa aming mga kayamanan, kaysa sa aming mga anak, kaysa sa aming mga ina, kaysa sa aming mga ama, at sinabi niya, at sa malamig na tubig sa pagkauhaw. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Hindi magiging tunay na mananampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi niya ako mamahalin, hanggat hindi niya ako mamahalin kaysa sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak, kaysa sa pagmamahal niya sa kanyang mga magulang at sa lahat ng mga tao. Ngunit ang pagmamahal na ito, minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay may limitasyon. Ang pagmamahal na ito ay may kasamang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ang pagmamalabis. Hindi yung pagmamahal na may pagmamalabis kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Huwag ninyo kong dakilain tulad ng pagdakila ng mga Kristiyano kay Hesukristo na anak ni Maria. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa aking paalala sa akin sarili at sa inyong lahat, pag-aralan natin
pag-aralan natin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahin natin ang mga mabubuting pag-ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maisabuhay natin ito, lalong-lalo na sa buwan na ito, buwan ng Ramadan. Marami tayong pagkakataon upang pag-aralan ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran at sa pamamagitan ng mga hadith na isinalaysay at naiulat ng mga sahaba, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang makamit natin ang tagumpay sa mundong ito at lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang po. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.